Imagine mo ito, isang missile na 3 beses mas mabilis sa tunog, kayang tumama ng target na 400 kilometro ang layo, at kayang magpalubog ng isang barko sa loob ng ilang segundo. Dati, pangarap lang ito ng Pilipinas. Ngayon, nasa atin na. Ito ang BrahMos missile. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang BrahMos missile ng Pilipinas. Simulan na natin. Ano ba talaga ang BrahMos? Ang pangalan niya galing sa dalawang ilog, Brahma sa India at Moskva sa Russia. Joint project ito ng India at Russia. Bakit siya espesyal? Kasi siya ang pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo. Mach 3 ang bilis. Ibig sabihin 3,000 kilometers per hour. Sa loob ng isang minuto, nasa 50 kilometer na siya. May dala siyang 200 kilograms hanggang 300 kilograms na bomba. At 99% siyang epektibo. Barko, eroplano, base, kaya niyang tamaan. 4 na klase siya. Galing sa lupa, dagat, himpapawid at submarine. Ang nabili ng Pilipinas ay yung panglupa. Tinatawag na shore-based anti-ship BrahMos. Noong 2022, January, gumawa ng history ang Pilipinas at India. Nag-sign sila ng $375 million na deal. Ito ang pinakamalaking defense deal ng Pilipinas noon. Bakit ngayon lang? Kasi 10 years tayong walang seryosong missile defense. Ang sabi ng iba, wala kayong kaya. Ang sagot natin, 2024 April, dumating na yung unang batch. Nakarating sa Subic yung mga missile, launcher trucks, at command center. Ang may hawak nito ay ang Philippine Marine Corps. Bumuo sila ng bagong unit, Coastal Defense Regiment. Trained pa yung mga sundalo natin sa India mismo. 2025 hanggang 2026, tuloy-tuloy pa yung delivery ng natitirang missiles. Ito na yung pinaka-importante. Dati pag may barko na lumapit sa atin sa West Philippine Sea, ang kaya lang natin gawin ay magradyo at magvideo. Ngayon, iba na. Ang BrahMos natin may 400 kilometers na range. Ibig sabihin mula sa Palawan, kaya niyang abutin hanggang Recto Bank at malaking bahagi ng West Philippine Sea. Tinatawag itong anti-access area denial. Ibig sabihin ay huwag kang lalapit o tatamaan ka. Ano yung ginagawa nito? Deterrence. Dahil alam ng kalaban na kaya na natin silang tamaan, magdadalawang isip sila. Una tayo sa buong ASEAN ang unang nagka-BrahMos. Singapore, Vietnam, Indonesia, wala pa sila nito. Tayo ang nauna. Kaya ngayon, mas nirerespeto na ang bandila ng Pilipinas sa dagat. Ngunit, paano na ba gumagana ang BrahMos missile? Ganito ang senaryo. May radar tayo, may drone tayo, may barko tayo. Pag may nakitang kalabang barko 300 kilometers away, ire-report agad sa Coastal Defense. Ilang minuto lang, itatarget na ng BrahMos. Launch. Sa loob ng 8 minutes, tatama na siya. Sobrang bilis niya, kaya hindi na siya kayang harangin ng karamihan ng missile defense ng barko. Sea skimming ang tawag dito. Lilipad siya ng mababa sa dagat para hindi mahalata. Pag malapit na, biglang aakyat tapos babagsak ng mabilis. Boom! Isang missile lang, kaya na niyang palubugin ang isang frigate. Pero hindi pa rito nagtatapos ang BrahMos ng Pilipinas. May plano pa ang AFP. Number 1, bibili ng BrahMos na pangbarko para sa mga bagong frigate at corvette ng Philippine Navy. Number 2, bibili ng BrahMos na pang-eroplano para sa FA-50 fighter jets natin. Number 3, mas mahabang range. Gumagawa na ng BrahMos na 800 kilometers ang abot. Ang goal ng Pilipinas, maging credible defense force tayo pagdating ng 2028. Hindi para manggulo, kundi para protektahan lang ang sarili natin at ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Akalain mo yon, 10 years tayong walang ngipin. Ngayon, meron na. Ang BrahMos ay hindi lang missile. Simbolo ito. Simbolo na seryoso na ang Pilipinas sa pagdepensa sa sarili. Hindi na tayo basta-basta matatakot. Ang tanong, sa tingin nyo, sapat na ba ang BrahMos para maprotektahan ang Pilipinas at West Philippine Sea? O kailangan pa natin ng mas marami? Comment nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo tong video, mag-like at subscribe na mga kaibigan para updated kayo sa susunod kong mga video.